Itong pinakamalaki at pinakamalalang fish kill sa kasaysayan ng lawa ng Taal. Sa biglaang paglutang ng mga isdang bumubuhay sa mga residente, tila lumubog naman ang kanilang kabuhayan. Pero sa likod ng pinsalang ito, maraming mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito. Mula sa mga maliliit na mangingisda, namumuhunan at kapitalista hanggang sa otoridad at pamahalaan. Isa-isayin ang mga dahilan kung bakit nga ba naganap ang fish kill. Sino ba ang may pananagutan? Ito ang nilasong lawa na Taal Lake Fish Kill Investigation. Itinuturing bilang isa sa pinakamagandang lawa sa buong mundo, ang lawa ng Taal. Pero kamakailan, isang hindi magandang tanawin ang bumungad dito. Ang mga isdang bumubuhay sa mga tao, biglang lumutang sa tubig at nangamatay. 2 linggo na ang nakalilipas nang unang sumingaw ang fish kill sa Talisay, Batangas. Mahigit 500 tonelada ang mga isdang natagpo ang patay. Nang mga sumunod na araw, kumalat pa sa mga ibang lugar ang mapaminsalang fish kill. Sa bayan ng Mataas na Kahoy, inabutan namin ang grupo ng caretaker ng fish cage habang hinahango nila ang mga namatay na tilapia. Isa sa mga caretaker ng fish cage, si Manuel. Ay katulad nga kay hindi pa nga ako natubo eh. Kaya ako medyo hinampong na itubo sa buhay ko. Isang taon ako nag-alaga, hindi ako tumubo. Kada buwan, kumikita lamang ng 2,000 piso si Manuel bilang tagapangalaga ng fish cage. Malaking dagok para sa kanya ang naganap na fish kill. May alaga akong dalawa dyan sa natis-kill dyan. Kaya nga ako lumbay, inaasahan ko na talagang kikita ko nga sa panahon ito. Nakatakda na sanang anihin ang mga isda, pero matapos ang 7 buwang pangangalaga sa mga ito, walang magawa ang mga umaasa sa kabuhayang ito kundi ang ibaon na lamang ang mga ito sa hukay. Una namin binigyan ng atensyon yung kung paano namin maaalis yung mga namatay na isda para huwag nang makaapekto sa dagat at sa mga naninirahan dito. Sa buong lalawigan ng Batangas, tinatayang nasa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng fish kill sa mahigit 400 fish cages sa 6 na bayan sa paligid ng Taal Lake. Ito na ang itinuturing na pinakamalala at pinakamapinsalang fish kill na naganap sa lawa ng Taal sa kasaysayan. Sa paglutang ng mga isda, siya namang paglubog ng kabuhayan ng maraming mangingisda. Isa ang pamilya ni Mang Romeo sa mga residenteng labis na naapektuhan ng fish kill. 10 taon na siyang naglalako ng isda mula sa Taal Lake. Dito umaasa ang kanilang buong pamilya. Wala ba bumili? Siguradong kahit ipautang mo nga, hindi na mautang. Hindi na nautang, gawa ng natakot nga sila sa fish kill. Kung dati puno ng isda ang mga timbang kanyang ginagamit sa paglalako, ngayon nakatenga na lamang ang mga timbang ito. Sa bawat insidente ng fish kill sa kanilang lugar, humihinto rin daw ang kanilang kabuhayan. 3 linggo na rin kasing tumigil sa paglalako ng isda si Mang Romeo. Nilalako naman ni Mr. A, mga sariwa naman talaga huma, pero hindi natin may alis sa mga suki niya na ang isip gayon ng isda. Dahil nabalita nga ako, naawang ako dyan isang bisis tinesting niya, 7 kilo, inuwi talaga ma'am. Hindi naman namin maisauli doon sa may-ari ng isda. Dahil inulam na lang ho namin, niyiluhan namin, inulam namin. Sa bawat 4,000 pisong utang na puhunan sa isda, kumikita lamang siya ng 1,500 piso bawat paglalako.
Ngayon, para makaraos sa araw-araw na gastos, pati kanilang mga gamit sa bahay, isa-isa nilang naibibenta. Kung electric pan, mga ginawa namin sa pahulugan na kaldero hindi pa nagamit. Mga pahulugan, yun, tayo-tayo na rin. Wala na. At doon sa bahay namin, mag5 buwan ang bayaran. Makabutin pa ng 6 na nga yata ngayon hanggang ngayon. Kaya ang may-ari ng bahay nga, reklamo na. Pag hindi pa yung bayad, palisin kami, papalitan daw at kailangan din nilang pira. Hindi na rin nila na-enroll sa eskwela ang kanilang anak na papasok sana sa kolehiyo. Ang paglalabada ng kanyang asawa ang sumusuporta sa kanila ngayon. Nagkaroon ako ng utang doon sa pinagdabadahan ko nung kami ay gipit noon. Tapos hindi na po ako makabayad. Parang ako na po ang nag-offer na paglabadahan ko na lang. Minsan man po pag wala kaming gastusin, pa 50-50 100 ako na nautang doon. Minsan grocery yun lang. Pero pag sa pera po wala at yun ay bayad utang. Ang pamilya ni Mang Romeo ay isa lang sa mahigit 20,000 residenteng umaasa sa lawa ng Taal. Katunayan, 6 na bayan ng Batangas, ito ang pangunahing ikinabubuhay. Ang bantang dulot ng climate change ang unang sinabing dahilan ng malawakang pinsalang hatid ng fish kill. Pero sa likod ng pinsalang ito, maraming mas malalalim na dahilan at sikreto, kaya tila laging nakaambang mangyari ang mga pangyayaring gaya nito. Kapalit nito, imbes na karaniwang sukat na 10 by 10 lamang, palalakin daw nila ang sukat ng mga fish cage ng triple sa itinakdang sukat ng lokal na pamahalaan. Kami, kulang sa panlagay siguro o mahina lang kami sa nakaupo. Tatlong taon na nakakaraan mula ng aming gawa ng report ang Taal Lake. Sa aming report noon, pinansin ang unti-unting pagkasira ng Taal. Ang dahilan, ang fish cages na parang mga kabuting nagsulputan sa paligid ng Taal. Pinangangamba ang maaaring maganap ang malawakang fish kill noon, pero tila nanatiling bingan lahat. Hanggang mangyari ang kinatatakutan kamakailan. Ito na nga ang isa sa mga sinisisi sa naganap na mapaminsalang fish kill ngayon. Ito yung mga fish cages na pumupuno dito sa palibot ng lawa, tinatayang nasa 7,000 ang kabuang bilang ng mga ito. Bukod pa rito yung mga iligal na palaisdaan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, 6,000 lamang ang dapat na bilang o kapasidad ng fish cages sa lawa. Pero sa kasalukuyan, sobra na mahigit 1,000 ang bilang nito. Isang bayan ng Talisay sa may pinakamaraming bilang ng fish cages sa Batangas. Ayon sa BFAR, aabot sa 2,000 ang mga ito. Mahigit 100 ang tinamaan ng fish kill. Masyado nang marami yung mga fish cages and fish pens in a particular site. And if these are improperly sited, ibig sabihin hindi na nailagay sa mga lugar na dapat sila mailagay. So if we exceed the ability of a lake or a coastal area to actually provide its services, in this case, for instance, that there be sufficient oxygen in the water column, if we exceed that ability of the system to be able to respond to us, then we will have problems. Malaking pera nagmumula sa fish cage operations sa Taal. 16,000 piso ang kailangang bayaran ng operator sa munisipyo para makakuha ng plaka at makapagpatayo ng 4 na fish cage. Kung susumahin, sa 7,000 bilang ng mga legal na fish cages ngayon, aabot sa 112 billion pesos ang papasok na pera sa isang taon. Ang perang ito ay napupunta sa Barangay Clearance Fee, Fisheries Aquatic Resources Management Council Fee at Mayor's Permit Fee. Kailangang i-renew permit na ito taon-taon, kaya naman mas malaking pera kung mas marami ang fish cage sa lawa.
legal man ang mga fish cage na ito, nababahiran din ito ng katiwalian. Si Julio, hindi niya tunay na pangalan. 7 taon na siyang fish cage operator o namumuhunan. Sa tagal niya raw sa industriya, alam na niya kung gaano karami ang kalakaran sa negosyo ng pangingisda sa kanilang lugar. Karamihan daw sa mga operator ng fish cage ngayon, pawang mga dayuhan. Kasi sila nga may kapital. Kami, kulang sa panlagay siguro. Hindi ko ma-assure na ganun talaga. O mahina lang kami sa nakaupo. Para magawa ng ilang operator ang mga illegal, nagaganap daw ang suhulan kapalit ng pagkuha ng permit to operate sa Taal Lake. Sa halip na magbayad ng 16,000 piso, ang ilang fish cage operator nagbabayad daw ng doble o 32,000 piso. Ng mga investor. Ay di ang nangyayari sa kanila permit nila 4 din na bilog, pero dapat yon 2 permit. Pero 1 permit lang ang lumalabas. Kapalit nito, imbes na karaniwang sukat na 10 by 10 lamang, palalakin daw nila ang sukat ng mga fish cage ng triple sa itinakdang sukat ng lokal na pamahalaan. Mas palalalimin din daw ang itinakdang lalim na 6 na metro at gagawing 15 metro. Sa ganitong paraan, mas maraming isda ang lalamnin ng fish cage. Ibig sabihin, mas malaking kita rin para sa mga namumuhunan. Doon sa circular, ang equivalent na dapat na mailaman niya is 50,000 fingerlings to 60. Umabot siya ng 100,000, 90 to 100,000. So, okay lang sana siya pag maliliit, pero pag malalaki na, doon siya may problema. Maring itinanggi ng alkalde ng Talisay na may nagaganap na lagayan sa kanilang lugar. Walang lagayan na nangyari. Legal itong aming pagka-increase ng tax. At ito nga ay dumaan sa public hearing. Normal proseso yung dinaanan namin. Pare-pareho naman na binayaran nila sa tax. Ang nagbibigay naman ng permit ay yung local government units. Ang pakiusap lang namin sa kanila, kung po pwede, gawing istrikto yung pagbibigay ng permit at sumunod sa guidelines. Pero aminado naman sila na may ilang operators na lumalabag sa tamang sukat at lalim ng bawat fish cage. Yung sukat, madali lang eh. Pero yung isa-isa, hindi mo naman masusubaybayan yung bawat isang cage. Ilan ba ang inilalagay mo diyang isda? Hindi napakahirap. So, ang kakulangan ay ang sa personnel, sa mga tauhan na kailangan mag-monitor. Siguro kailangan dagdagan ang mga taong magmo-monitor sa lawa. Kung may bayad ang mga legal na fish cages sa Taal, lalo na ang mga nakakapuslit na illegal fish cages. Ayon sa Republic Act 8550 o ang Fisheries Code of the Philippines, ipinagbabawal ang anumang pagtatayo ng fish cage, fish pens, nang walang kaukulang permiso. Papatawan ng 2,000 hanggang 10,000 pisong multa ang sinumang lalabag dito o 1 buwan hanggang 6 na buwang pagkakakulong ang parusa. Aminin ko, limitado rin ang aming resources. Sa katunayan, dadalawa lang po ang aming motorized bangka para sa lawa ng Taal. At kulang po ang aming tauhan. Ganun pa man, sinisikap po ng ating Taal Lake Task Force na gawin ang makakaya at ang lahat para siguraduhin walang makakapagdagdag ng fish cages sa lawa ng Taal. Gayunman, malaking katanungan kung bakit nagpapatuloy ang pag-ooperate ng mga illegal fish cage sa kabila ng pagbabawal nito. Sa sulfur po, ito po isang gas na kapag nagkaroon ng reading o tumaas, malaki po ang epekto sa isda. Isa po itong toxic gas. Mas maraming isda, mas maraming pakain.
mas malaking panganib pala ang naghihintay. Sa ilalim ng lawa, nalantad ang isang maruming katotohanan. Halos hindi na makita ang ilalim sa sobrang dumi ng lawa. Hindi lang mga basura ang lumulutang dito, kundi ang malaking bahagi ng dumi ay mga pagkain ng isda o feeds na nabubulok. Sa ilalim may mga bahagi ng lawa na zero visibility na dahil sa kapal ng mga naipong feeds. When you have too many structures and too many cages and they are improperly sited, and then they are fed or perhaps overfed or improperly fed, what you do is you generate a lot of organic material, the unused feeds, and also, of course, the fish wastes that go into the water column and then settle into the bottom. And a lot of organics are found there. The microorganisms now come in and they break down the organics, and when they do, they consume oxygen. So ang oxygen ngayon sa tubig ay bumababa ang kanyang concentration. Sumama kami sa mga eksperto mula sa BFAR para sa water sampling na kanilang ginawa sa tubig ng Taal Lake. Ito po yung pang-test natin sa H2S o yung sulfur. Yun nga po yung sa sulfur po, ito po yung isang gas na kapag nagkaroon ng reading o tumaas, malaki po ang epekto sa isda. Isa po itong toxic gas. Agad sinuri ang nakuhang tubig. Sa resulta ng pag-aaral, lumabas na bumaba ang dissolved oxygen nito o hanging kailangan ng mga isda para mabuhay. Positibo rin sa pagkakaroon ng toxic gas na sulfur ang tubig ng Taal Lake. Ang dissolved oxygen bago nagkaroon ng presqu'île ay 5.41 ppm. So sa ganong level, mababa na ito. So nang dumating ang ulan kahapon, starting June 8, at ngayong nagkaroon na ng presqu'île, ito ay bumaba na sa 2.41 ppm. Ang isa sa mga iba pang parameter na talagang nagkakaroon ng impact para mamatay ang mga isda ay yung pagkakaroon ng hydrogen sulfide. Ito ay isang toxic na gas at ito ay ini-emit o na-re-release pag nagkakaroon ng pagbubulok yung mga feeds na hindi nagamit doon sa ilalim ng dagat. So kung sila ay masasanghap na nga ng mga isda at nahalo ang lawa, ay isa na ito sa mga magiging dahilan ng isang massive presqu'île. Dahil sa matinding pinsala sa lawa ng Taal, maaaring nalabag rin daw ng mga fish cage operator ang National Integrated Protected Areas System Act na nangangalaga sa mga protected areas sa bansa at ang Philippine Clean Water Act of 2004 na pumoprotekta naman sa lahat ng yamang tubig sa bansa. Sa kasalukuyan, nakapagtalaga na ng Task Force Taal Lake ang lokal na pamahalaan upang pag-aralan ang kalagayan ng lawa. Ang pamahalaan panlalawigan, and in fairness kay Governor Vilma Santos Terco, sa pool sa simula, kahit nung umpisa ng aming unang termino, naging adhikain na niya at layunin yung pagpapaalis ng mga illegal fish cages sa lawa ng Taal at bawasan ang bilang ng mga fish cages o fish pens na nakakasakop po ng lawa ng Taal hanggat maabot namin ang maximum number or maximum allowed sa lawa ng Taal. We need a commitment of the local executives and also, of course, the national government agencies to enable us to actually practice mariculture sustainably. Otherwise, it will not happen. Pero giit ng ilang residente, kung mawawala ang mga fish cage, saan sila kukuha ng kanilang kabuhayan? Para dun sa mga maapektuhan, meron tayong
livelihood emergency fund para sa kanila. Ito'y assistance program mula sa pamahalaan panlalawigan. Once na mabigyan natin ng immediate assistance ang mga maapektuhan o madi-displace dahil sa aming operation dismantling of illegal fish cages, we will also start the inventory of who really deserves a livelihood project and program from the provincial government. Malinaw na ang naganap na fish kill ay pangyayaring dulot ng maraming bagay. Resulta ng matagal na pang-aabuso at kapabayaan, ng pagpapahalaga sa salapi at pagpapakain sa sistema ng katiwalian, at ng masakit na kultura ng pagbulag-bulagan. Ang masaklap, ang mga maliit na mangingisda ang lumalabas na higit na nahihirapan, habang ang mga malalaking isdang may pananagutan tila hindi napaparusahan. Hanggat walang konkretong solusyon sa usaping ito ang pamahalaan at mga kinauukulan, walang kasiguruhang hindi na muling lulutang ang mga isda at nanakawin ang kabuhayan ng marami nating kababayan.